Guys, alam nyo ba dati, nung kapanahonan ni dating Presidente PRRD, nakahiligan kong manood ng balita. O pagkagising sa umaga, nagbubukas kagad ako ng cellphone. Nanonood ako ng mga balita. Kasi nakaka-excite yung panoorin yung mga nagaganap sa Malacanang. Yung mga interview niya, yung mga joke-joke niya, yung mga pabiro niya na may mga laman. Yung kasama yung mga gabinete niya. Tapos nakaka-excite yung pupunta siya ng ibang bansa, nakaka-proud. Baga, masaya ako na nakikita na sinasalubong siya ng mga kababayan natin, ng mga OFW. Kahit sa ang panig ng bansa siya magpunta, nandun inaabangan siya ng mga kababayan natin. At hindi lang yun, yung mga very welcome siya sa ibang bansa. Nakaka-proud bilang Pilipino. Hindi naman ito talaga yung content ko, pero ano lang ako ng saloobin. Iwan ko lang kung ako lang yung natutuwa o ako lang yung na-excite na mapanood siya pagka yung mga banat niya na mga pag in-interview siya, mga joke niya na nakakatuwa din. Sinasabi niya na sa mga gabinete niya, sinasabi niya na mga gabinete niya, mga matatalino, tapos mga ano pa, mga valedictorian, basta mga matatalino, tapos siya, ang grades niya 75. Mga banat niya ng ganun. Tapos nagiging presidente siya, tapos nagiging tauhan niya yung mga yun, yung mga matatalino. Oo, nagmumura siya, pero may kasamang gawa. Hindi kagaya sa iba na hindi nga nagmumura pero ikaw ang mapapamura. Diba? Nagmumura siya pero nakikita mo yung gawa niya. Aminin mo man o hindi, nakikinabang ka sa mga nagawa niya. Pero ngayon guys, hindi na ako nanonood. Although hindi naman ako against kaya PBBM. Binoto ko nga yun eh. Mabait naman talaga yan siya, si Pangulong Bongbong Marcos. Mabait yan. Iwan ko lang yung nakapaligid sa kanya. Baka nasulsulan yan. Nasulsulan siya. Di lang natin alam. Tapos yung ano pa guys, one time na nagkausap kami nung tropa ko na bodyguard din. Nagkwento siya na nagpadala daw yung boss niya ng karton-karton na pera para ibigay kay Duterte. Alam niyo ba guys, tinanggihan daw yun, pinabalik sa boss niya yung pera. Tapos tinawagan ni PRRD yung boss niya na kung gustong tumulong, gagamitin na lang daw sa papagawa ng rehabilitation center. Yung pinakamalaking pinagawa nila na rehabilitation center sa bandang, hindi ko alam kung Nueva Ecija yata eh. Siguro doon ginamit yung pera na yun. Kaya hindi ako naniniwala guys na si Duterte magnanakaw. Yung sinasabi ng iilan na corrupt, na marami daw nakulimbat ng pera sa bayan. Hindi ako naniniwala dun guys. Kasi nga doon ako naniniwala sa sabi niya na nung naging presidente siya, dinibdib niya yung trabaho niya bilang isang presidente ng Pilipinas. Doon ako naniniwala guys, sa totoo lang.